Ngayong gabi, sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Isang ina, kinuha ang anak na iniwan niya sa ina. Nag-message na nga po yun sa akin yung bahay ampunan na nasa kanila na po yung bata. At minaltrato nga daw po ng nanay ko tapos yung ipag ko po. Isang sanggol, inihihingi ng sustento sa nang iwang ama. Lahat naman po ng ginagawa ko ngayon para mabigay sa mga bata. Nagbibigay po siya, pero hindi po consistent. Pumapalya po, pero minsan meron po. Isang anak, hindi mapatawad ang amang nambugbog sa kanya. Binitay na ako niyan isang beses, patiwarik tapos kinuryente. Tanggalin niya ang pagkabarkada niya kasi wala silang mapala dyan. Hindi niya rin ako tinatanong kung ano nararamdaman ko. Lalo na ako ngayon. May problema, mabigat. At isang ina, pinapalayas ang sutil na anak. Sinasagot na po kami, tapos minsan nga po pag nag-aaway sila, may time na pati kami nasasaktan na rin. Mahal na mahal ko yung mga apo ko, kaya lang, lumaki silang ganyan, wala na silang respeto. Mabubuo pa ba ang kanilang mga pamilya? Ang kanilang mga kwento, inaksyonan, tinutukan, at patuloy na sinusubaybayan dito sa Cayetano in Action. Mga kwentong tumatak sa ating isipan. Hapdi na nararamdaman ng isang tao na dulot karaniwan ng isang malapit sa kanya. Relationships with family are complicated. Minsan kung sino pang malapit sa iyo, siya pa ang nakakapagdulot ng pinakamasakit na karanasan sa iyong buhay. Usually, bumabalik talaga tayo sa mga problema ng pamilya. Karamihan ng dumadating sa atin are problems that involve mag-asawa, mag-partner, magnanay, magtatay. Hindi natin maiwasan na isipin kung gaano kalaki yung effect pag hindi ka happy sa pamilya mo. Diba? Sobra dumadating sa sampahan ng kaso, dumadating sa barangayan. And at the end of the day, unhappy yung mga tao. Importante na we are reminded of who we have become as human beings, who we have become as people. What are we doing with our relationships? Nasaan ang pamilyang Pilipino sa kasalukuyan? Ito po ang ating mga kwento ngayong gabi. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi yung tanan. Ako po si Boy Abunda. Sa CIA with BA, hatid namin ay aksyon. Nung unang pagdulog ko sa Cayetano in Action, hindi ko naman po ini-expect na ganong kabilis. After po nung nag-guest focus ng CIA, in fairness, kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na yung problema ko. Siguro si Lord nang nagturo. Sige, pumunta kayo dyan. Mag-text kayo dyan. Simula po nung pagka-text ko pa lang na, Sir Larry, okay na yung anak ko, susunduin na. Biglang i-reply sa akin, papunta na kayo. At dahil kasama ko sila, naasikaso nila at wala pang isang linggo, nahulugan agad yung mga wala kong fulog sa SSS. Natapos na rin yung ilang taon na inaantay ko na makuha yung Form 137. Handog namin pangmatagalang solusyon. Aside from din po doon, yung binigay sa akin na business na naunang kabuhayan na inumpisahan ko, talagang tinarir ko kinabukasan. Sunod-sunod pa po yung
pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadarasal ko yun. May puso ang usapan, kasabay ng legal na talakayan. Nung unang pagkaharap po namin nila Kuya Alan at Ate Pia, medyo kinakabahan po ako. Pero iniisip ko rin po na yun ang pagkakataon kong makaharap sila. Kaya kailangan sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin para lahat ng mga katanungan ko mabigyan nila ng sagot. Saka kailangan i-check mo daw lahat yung dokumento para hindi daw ma-scam. Yun ang naalala ko na magandang binigyan na aral nila sa akin. Talagang sobrang ramdam ko yung kung paano kayo tumulong, kung paano yung pagmamahal nyo, pagmamalasakit nyo sa mga tao. Dahil ang tulong na aming bigay ay tungo sa ikagagaan ng inyong buhay. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na, malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa akin. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Sabi ko nga, kahit tumanda siguro ako, kahit tumanda yung mga anak ko, nakakabit na yung pangalan ng CIA. Hindi na mawawala yun. Nais kong mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Maraming salamat po talaga kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Hindi po talaga ako nagkamali. Napakabuti po nila. Kay Kuya Alan sa kay Ate Pia, sobrang nagpapasalamat ako dahil sa mabubuti niyong puso. Sabi ko dun sa mga anak ko, makapagtapos ka, Jess. Kasama yung CIA dyan sa journey mo na yan. Iyan ang serbisyong Cayetano in Action with Boy Abunda. Sana sobrang i-guide po kayo ni Lord. Sobrang i-guide po yung programa nyo na mas marami po kayong matulungan. Matindi ang galit ng mag-ama sa isa't isa. Si Tatay Ronald, tuwing nalalasing, na ibubuhos sa anak niyang si Romel ang mga sakit na dinanas sa buhay, kasama ang pagkamatay ng babae niyang anak. Si Romel naman, lumaking dala ang galit mula sa pambubugbog ng ama. Narito ang kwento ng kanilang pagpapatawad sa isa't isa. Romel, anong kwento mo? Tungkol po sa pabaya ko kama dati. Kasi simula nung bata ako, may ligo siyang manakit. Hanggang ngayon pag nakakainom. Kaya nga ako lumayas sa amin, umiwas ako sa kanya. Panay ang pananakit pag nakakainom, panay sumbat ng mga itinutulong. Pati nga pagkamatay ng kapatid ko sa akin sinisisi. Lalo na ngayon, na nagkaanak na ako. Halos di mo na malapitan, mas gugusto niya pang ibang taon tulungan kaysa sa akin. Hindi, totoo yun. Pero di ba sa kanya mo iniiwan ang anak mo pag nagtatrabaho ka? Yung isang beses, iniwan ko sa kanya kasi sabi ko, papasok ko ako. Nung araw na yun, nakita ko siya nakikipag-inuman. Tapos yung anak ko nandun sa ibang bata. Sa kanya ko pinagkatiwala, paano kung may nangyari nga sa bata? Sino kung sisisihin kundi... Ilang taon ang anak mo? 1 year, 7 months pa lang po. Tumutulong lang ako sa ibang tao. Ikaw pabaya talaga. Nung bata ka pa, gano'n na? Oo. Ako po yung pinagbubuntangan ng init ng ulo. Laging binubugbog. Tapos binitay na ako niyan 1 beses. Pati warik, tapos kinuryente. Tapos magtataka siya kung bakit ako naging... Doon mo nakilala si Mama. Kumusta yung pagkikita ninyo? Hindi po maganda. Nag-away ho sila nung kagad Alam mo ba ang dahilan? Oo. Kasi nga yan si Mama, lalakero. Si Papa naman palainom. Sinundo ko kami sa Mindanao na hindi ko kilala si Mama. Ang sabi naman ni Papa sa amin, sama na lang daw ho kami. Mas pinili niya pa po yung pag-ibig niya doon kaysa yung sa pangarap namin Pag-ibig nino? Ni Papa, kay Mama. Mabubuo daw yung pamilya mas lalong nasira yung pamilya namin. Lalo nga kaming nagkagulo. Kapatid ko namatay. Buhay na pinili niya yan dito. Tapos namatay yung kapatid ko, ako sinisisi. Hindi ko pinili ang buhay ng pag-ibig ni Mama mo. Kasi sana ako sasama. Hindi nga ako masisisi kung bakit ako nagkaganto. Bakit ikaw ang sinisisi ng papa mo na dahilan kung bakit namatay ang kapatid mo? Kasi wala naman siya ibang masisisi kundi ako Si Mama, hindi niya naman masisisi kasi nasa ibang bansa. Anong sinasabi niya sa'yo?
Na dapat, ikaw na lang yung namatay, hindi yung kapatid mo. Wala ka namang ginagawa sa buhay mo eh. Pakawala ka, wala kang kwenta, ganito ganyan. Hindi ako nagsabi yan. Ikaw ang nagsalita. Hindi niya rin ako tinatanong kung ano nararamdaman ko. Lalo na ako ngayon. May problema, mabigat. Ang gusto ko lang sana, wala ako, katrabaho ako. Maalagaan mo dapat kapatid mo. Ang hirap naman ako kasi magsabi sa kanya eh. Hindi niya naman papakinggan eh. Anak lang naman ako, siya naman tatay ko. Baliwala lang din ho. Hindi niya nga tinatanong kung okay ba ako doon sa bahay, sa kubo na tinitirahan ko. Anong problema ang dinadala mo ngayon? Kumusta ka ngayon sa tinitirhan mong kubo? Depressed. Dahil? Kakahibalay lang ho namin ang asawa ko eh. Romel, galit ka ba sa sarili mo? Sobra ho. Galit na galit. Hindi ko maibigay yung best ko para sa kanila, lalo na sa anak ko. Pero gusto mo gumanda ang buhay mo? Sobra po. Lalo-lalo na po yung anak ko. Mabigyan lang ko na magandang kinabukasan yung anak ko, masaya-masaya na ako doon. Eh na naman lagi ko hiningi kay Papa eh. Gabayan kami, tulungan. Barkadista ka eh. Buti pa sana kung mga barkada mo, maganda rin. Wala din. Ayoko kasi na maranasan ng anak ko yung gandang buhay. Ayaw na ayaw ko po. Hiningi rin natin ang panig ni Tatay Ronald. At narito ang kanyang bersyon. Magbago siya para magbago din ang kinabukasan sa anak niya, sa apo ko, sa sarili niya mismo. Kaya sa dalawa na lang kami sa mundo nito ngayon. Kaya ang asawa ko, wala na pag-asa yun. Sa akin lumaki yan ang dalawa ko anak. Yung anak ko nga babae, namatay yun sa kapabayaan din niya. Kaya trabaho ako pag uwi ko. Wala pa rin ang kapatid niya, nasa labas. Dapat sa loob na sa bahay. Magulang ba ako niyan? Ang trabaho niya ngayon, gabi-gabi, sige, kay scatter. Hindi ko naintindihan kung anong klaseng scatter yan. Nauubos ang pera. Sugal yan eh. Kaya umiwas na ako sa bahay namin. Mas mabuti pa sa ibang tao ako nakatira kaya makatulog ko maayos. Tanggalin niya ang pagkabarkada niya kaya wala silang mapala dyan. Gusto ko na sana sa kanya, ituloy niyang pag-aaral niya. Niyayaya nga kita mag-aaral ako, ayaw mo? Kasi suko ka na. Kahit mag-aaral lang siya sa ALS o sa TISDA, ay ayaw. Minsan niya, sinasama ko sa trabaho ko yan sa mag-wiring. Wala. Kunting ano lang, maya-maya, uwi. O, scatter na naman. Natanggal nga ang bisyo niya nga drugs. Pasalamat ko. Pero mas matindi ngayon ang bisyo niya. Halos, ipagkain, bili mo pagkain. Nandun na, napunta na sa scatter. Kaya mag-cash-in ka, ano na, hindi ko maintindihan. Niloko na nga ako, mama niya. Dapat magkampihan kami dalawa. Dapat pagkamatay sa kapatid niya. Hindi ko masasinisisi. Ang gusto ko lang, huwag niya pabayaan. Kasi hindi ko makaya. Pati pagbantay nga sa ospital, 3 buwan kami sa NTTI. Wala sa mga itulong. Mahal ko man sila dalawa. Mahal niyo po si Romel? Oo po, mahal ko yan. Ginawa ko nga junior yan eh. Ang ayaw ko lang yung pagbarkada niya, talaga ayaw ko. At nagharap ang mag-ama kasama sina Kuya Alan at Ate Pia. Ay isa kayong sinabi na sa akin tumagos. Yung sinabi mo, tay, na mahal ko yung anak ko. At yung tumagos din sa akin, yung mahal mo tatay mo, gusto mo nga makasama eh. Kayo po, Ronald, habang pinapalaki mo yung mga anak mo, ginawa mo mag-isa na wala kang partner dahil yung asawa mo nasa ibang lugar tapos hindi na nga ho kayo nagkasundo. So, mabigat yon para sa isang magulang, Romel, no, na nag-iisa siya. Kumbaga, single parent ang tatay mo. Ang problema, dahil pumasok ang alak na dala ng mga hirap ng buhay, napapainom kayo. Pero habang umiinom kayo, nasaktan ng paulit-ulit ang anak nyo. Di naman ho gawain ng mabuting ama yun. At yung anak nyo ngayon, pasan niya. Kung ano man yung sakit na dinanas nyo dahil hiwalay kayo ng asawa nyo, mahirap ang buhay, nakita mo yung isang anak mo na may sakit na malubha, lupus pala, no? Intindi ko yun, napasan nyo yun. Ang problema, dahil nga wala kayong partner, hindi nyo makarga lahat nung pasan nyo, uminom kayo ng uminom, tapos ito naman anak nyo na mula bata pa, siya naman ang naging punching bag. Nakikita ko sa inyo na hindi nyo gustong nagawa nyo sa kanya yun, pero nagawa nyo.
Ikaw naman, ang ikinakaba ko, mauulit mo ngayon yon sa sariling buhay mo. At ngayon may isa kang anak na sa takot mo na hindi mo siya maalagaan ng maayos, pumayag ka na iba na muna ang magpalaki. Actually, that is an honorable thing. Kung yung anak mo ay nandun sa mabuting kalagayan, maraming kahanga-hangang mga magulang na nagsakripisyo ng ganon kahit hindi nila makasama para maayos. Ang problema mo ngayon is, ayusin mo yung buhay mo. Anong dapat mong binago o anong mali na ginawa mo sa anak mo na dapat din naman mabago? Nadala na sa alak. Kaya umiinira ko lang pasensya sa anak ko. Yung maliit pa lang siya sa doon. Romel, so tinatanggap ni Tay na nung nalalasing siya, yung pagdidisiplina niya sumobra. So narinig mo naman na tingin niya mali yun at ina-acknowledge niya na mali. Wala naman ho na kami magagawa doon. Nangyari na rin ho yun. Basta yung sa akin lang po, gabayan nyo lang ho kami. Tatay, tinatanggap niyo ho na nasaktan niyo, pero kayo ho ba'y humihingi ng tawad sa iyong anak? Opo. Kayo ho ba'y nagsisisi na ginawa niyo ho ang inyong mga ginawa sa inyong anak? Opo. Anak, humingi ko lang pasensya sa ako. Talagang dala lang sa alak. Yun ang hiningi ko lang sa iyo, paghingi pasensya. May unang sinabi si tatay na siya mali at eto itatama niya. Ikaw naman, Romel, anong mali na ginawa mo na gusto mo ring ihingi ng patawad sa tatay mo? Tawad kasi yung ina-expect nyong pangarap nyo na para sa akin na hindi ko natupad. Hindi ko kayo nabigyan ng pangarap na gusto nyo. Magandang buhay. Na dapat yung kapatid ko magagawa nun. Tsaka pasensya kasi napabayaan ko ni si Ronamel nung nagkasakit. Patawad kasi naging blackball. Di na nag-aral, palabisyo. Lahat yun, pinagsisisihan ko na. Yun man lang, kahit konti, makita mo man lang yung tamang nagawa ko. Huwag yung puro maling nangyari sa buhay ko. Tsaka gabay lang. Tulungan mo lang ako. Romel, hindi mo kailangan ng ibang tao para mabuo ka. It's you and God. Create ka ng Panginoon na basta't nandun ang Panginoon sa buhay mo, buo ka. You have to assure yourself muna na buo ako. You know why? You cannot forgive until you forgive yourself. Naniniwala ka ang Diyos mapagpatawad? Opo. So kung ang Diyos napatawad ka, kailangan matuto ko rin patawarin yung sarili mo. Bakit importante yon? Kasi tatay at nanay mo, hindi mo mapapatawad hanggang hindi mo napatawad sarili mo. Sobra ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Gamitin niyo yung pagmamahal na yon para magbago ang bawat isa. May anak ka, sabi mo wala kang mukhang ihaharap doon. Pero bata ka pa eh. Imagine mo lang ha, kung sa loob ng 5 taon, ayusin mo yung buhay mo. Lahat ng masama iwasan mo, andali ka namin ipasok sa TESDA. Kung ano yung gusto mong aralin sa TESDA, magagawa namin yon. Tapos ka ba ng high school? Hindi pa. O ALS. Ngayon, syempre, yung papasok sa bago, may halong kabayan. So, imbis na sisermonan, papagalitan, sasaktan, anak, kaya mo yan. Yun yung gusto niyang gabay eh. Kaya mo yan, anak, nandito lang ako. Halika, pasok tayo, samahan kita doon. Doon mo siya itulak. Gusto niya yon. Kami maghahanap para sa'yo kung saan siya makakapasok ng ALS. Natapos ka na sa ALS mo. May napasukan ka na. After 3 years, ang ganda na ng kinikita mo, may mukha ka nang ihaharap dun sa anak mo. Di ba? Hindi yung give up ka kaagad. Wala akong mukha. Hindi, gawan mo ng mukha ang sarili mo. Nang may haharap doon. At kayo naman, lahat ng pagkukulang nyo sa kanya at dun sa anak nyong hindi nyo na nakasama, buhos nyo sa kanya lahat. Lahat ng pagmamahal ng isang tatay sa 2 anak, ibuhos mo sa kanya. Tuluyan ang binura ni Romel sa kanyang telepono ang app na dahilan ng bisyo niya sa pagsusugal pagkatapos makaayos ang kanyang ama sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Father's Day, hinandugan sila ng programa ng isang espesyal na dinner para sila ay mas makapag-bonding. Nang dalawin sila ng team ng Cayetano in Action with Boy Abunda, muli nang magkasama sa iisang bahay ang mag-ama. Sinamahan rin sila ng programa sa pagbili ng mga fishball, kikiam at palamig na kanilang ibebenta bilang pagtupad sa ipinangako sa kanila na negosyong pangkabuhayan. Tutulungan rin si Romel ng programa sa pag-e-enroll niya sa Alternative Learning System o ALS sa pasukan para makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Kuya Alan and
Ate Pia and Tito Boy, maraming salamat po. Hindi dahil ho sa inyo at sa CIA, hindi ho kami magkakaayos ng papa ko. Hindi rin ho kami magkaka-closure. Tsaka ho sa mga biyaya ho binigay niyo po sa amin, maraming salamat po. Hindi na reklamo, kundi pasasalamat at excitement ang sinalubong ni Romel sa ating muling pagbisita sa kanya. Excited na po ako ngayon pumasok kasi ngayon ko na lang ho ulit magagawa itong mag-aral. Sa tagal ho ng panahon na hindi ako nag-aaral, nabigyan din ho ako ng opportunity. Malaking tulong po talaga sa akin yung CIA. Dahil po doon kahit pa paano, meron din po ako may pagmalaki sa anak ko. Yun lang naman ho yung gusto ko parating sa anak ko, na andito pa naman akong magulang niya pa rin. Kasama si Tatay Ronald, sinamahan natin si Romel sa San Isidro Elementary School para kunin ang mga dati niyang records bilang requirement sa pagpasok niya sa Alternative Learning System. Tinulungan tayo ni Teacher Nemia para maipaliwanag ang mga hakbang na kailangan ni Romel para makapagtapos. Si Romel po, hindi po kasi niya natapos ang junior high school niya. So nasa grade 8 pa lang siya, hindi niya natapos. So pumasok siya ng Alternative Learning System. Pag nagawa po niya or natapos po niya ang buong taon na ito ng Alternative Learning System, pwede na po siyang mag-senior high next school year. Ang kaibahan po kasi ng senior high na Alternative Learning System is pwede po silang mag-modular. Unlike po sa formal na kailangan everyday, kasi nag-check sila ng everyday attendance para sa mga learners, while in Alternative Learning System, pwede silang mag-modular and then every week magpapasa lang po. Yun po yung maganda para sa Alternative Learning System. Though 2 years pa rin po niyang bubunuin yung senior high school, but at the same time, pwede naman po siyang makapagtrabaho if ever na kailangan niyang magtrabaho. Like sa case po ni Romel na may anak siya na kailangan niyang buhayin, so magtatrabaho po siya. So pwede na po siya sa modular. Si Romel po, sa case ni Romel, temporarily enrolled na po siya kasi nakapag-undergo siya ng ating FLT, which is the literacy test, and nakapag-fill out na rin siya ng kanyang enrollment form. And hopefully, makukompleto po niya ang kanyang mga requirements. Muling nakahakbang si Romel tungo sa pag-abot niya ng kanyang pangarap. Nakapag-enroll po ako ngayon sa ALS. At yun nga, nakapag-exam. Kunin po namin yung Form 137 bukas po at mamaya maghahatid po kami ng mga requirements para sa ALS. Ngunit higit pa roon, mas malaking pasasalamat niya ang pagiging buo na nilang mag-ama. Okay na po talaga sobra. Kasi kahit pa paano, naalagaan ko na ho siya. Nagagabayan niya na rin ho ako sa anak ko. Dahil ang pangarap din namin sa Cayetano in Action ay maging matatag at manatiling nagmamahalan ang bawat pamilyang Pilipino. Kuya Alan, Pia, lalo na ako kay Tito Boy. Maraming kong salamat sa itulong niyo po sa amin. Lalo na po sa papa ko. Ngayon po magkasama na ho kami sa bahay at malaking pasalamat din po kasi binigyan niyo rin po ako ng negosyo. Malaking tulong po yun para sa pagsuporta po sa anak ko. Maraming salamat po. Parehong 16 years old sina Ira at Janelle nang magkaroon ng anak. Dahil napakabata pa nila, pinapili si Ira ng kanyang magulang kung sasama na ba kay Janelle o ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. At ang pinili mo? Pag-aaral po mo. At manatili sa inyong bahay kasama ang iyong mga magulang. Naunawaan ba yun ni Janelle? Hindi po. Kasi kinausap din po siya na mag-aral ka din muna, ayusin mo yung buhay mo. Kasi pag nakita ka naman namin na successful, ibibigay namin sa yung pamilya mo. Ganun po yung sabi sa kanya. Pero nagmalaki po siya nun sa mga magulang ko. Hindi po. Balang araw, yayaman nila ako. Kapapanganak pa lang ni Ira sa ikalawang baby nila ni Janelle nang nalaman niyang may iba pang girlfriend si Janelle. Hindi rin nagbibigay ng sustento si Janelle, kaya nagreklamo si Ira sa barangay. Nakikinig ngayon si Janelle. Anong nais mong iparating sa kanya? Ano yung gusto mo talagang tumbukin? Gusto ko lang talaga yung maging consistent siya. Kasi nung time na nagpa-vowsy nga po ako ngayong year, walang pagbabago. Maganda naman po yung nadidelay lang po talaga. Na kung pwede, hindi naman na magpapadala kasi gipit. Nagkaroon din po kami ng kasunduan last year na
hahati siya sa tuition fee, mga ganun. Yun, na-provide naman po ngayon. Nung last year po, wala talaga. Kumbaga, nabayaran ko na nitong year. Kung di pa akong babawsi, wala po talaga siyang maihahati. Ang unang issue kasi yung sustento. Pangalawa, totoo ba na naging kayo ni Deline, kayo pa ni Ira? Wala po kaming communication kasi ng time na yun, sir. Kayo ni Ira? Apo. Meron. Putol-putol lang. So hindi ka nakakapunta doon nung nagbubuntis siya sa pangalawa? Nakakapunta po pero takas-takas lang po. Hindi alam ng mga magulang? Hindi po. Paano mo masasabi na ayaw sa'yo? Sinabihan ka? Kasi po, nung time na yon, pinipilit ko po siya dati na sumama na sa akin. Ayaw niya po. Tapos, isang beses pa po, nagpunta ako doon sa kanila. Nagdala ako ng gift sa mga anak ko. Parang hindi po nila ako pinagbuksan ng pinto. Magkagalit ba kayo ni Ira? Hindi naman po. Kasi minsan nagte-text po tungkol sa sustento. Isang beses po kasi na-delay ulit ako. Gawa ng yung motor ko po kasi inuna kong bayaran, hulugan para... 9,000, bayad na yon? Hindi pa rin po. Okay. Bali, hahatakin na po kasi siya. Ginawa ko po, inuna ko yon, tapos nung nakadiskarte, saka ko po sila pinadalan. Last year kayo huling nagkita ng mga bata. Yes, namimiss mo ang mga bata? Opo. Super po. Ilan ang anak mo kay Deline? Bali po, nakunan po siya nung 2020. Tapos ngayon po, may isa po kaming anak. Babae din po. I have no doubt to believe na mahal mo sila. Kung Mayo na ngayon, at last time mo sila makita last year, di ba? Parang hindi tugma yung words na mahal ko kayo, tapos hindi kayo nagkita. Off the air, tinanong ko nga kay Ira, ilang taon na ba yung anak nyo? 13. Alam mo, lalo pag sa teenager yan, kung nasa ama, hahanapin niya yung ina. Pag nasa ina, hahanapin talaga niya yung kanyang ama. I just want to give that personal advice to you that sa bata, or kahit saan kayong tao, love and time are nakatali together. Narinig ko kasi si Ira, na simple lang, kung anong napagkasunduan nyo, ibigay nyo. Babawi po ako sa mga anak ko, sa mga pagkukulang ko. How about sa commitment dun sa support? Babalik po ako sa support ko na 2015-30. Ira, klaro yon ha? Magiging consistent siya. Okay, yung pangalawa, yung amount. Sinabi niya kanina kasi, nag-6,000 lang para habulin niyo sa tuition. Then, babalik sa... Sa 4 po. Okay sa'yo yan? Opo, pumayag naman po. Kasi kung yun po yung kaya niya. Wala naman po magagawa, kuya, kung yun lang po yung kaya. Kung sagot mo na kung yun naman ang kaya, magandang attitude yun. Kasi ang sabi ng batas, ang obligasyon magbigay ng suporta ay naaayon sa kakayanan ng nagbibigay at sa pangangailangan. Kung hanggang saan ang kaya mong ibigay. So, syempre, kung kaya mong dagdagan yung 4,000, okay sana, di ba? Pero ayusin mo yung commitment mo. Kung kailangan ka pang habulin, pwedeng ituring yun na nananadya ka na. Kasi kung wala ka talagang ibibigay, nasa sayo na obligasyon yun. Kung mahal mo talaga yung anak mo, na ikaw ang magpaliwanag, ito muna 500 kung mag-alala, hanap ako ng paraan. Hindi yung naghahabol paratin dahil ang totoong nagmamahal, maghahanap at maghahanap ng paraan. And then, Deline ba, yung pangalan nung partner mo, respetuhin din naman niya yung nanay ng mga anak mo. Kasi kailangan ina-assure mo siya. Kasi chick boy ka. Hindi po. Hindi, paanong hindi? Nagkasabay-sabay nga. So kung kailangan yung assurance, ayan, Deline ha, pati itong ibibigay ko sa nila, kung gusto mo, ikaw na magpadala. Kaya katulad yan, 13 anyos na yung anak mo. Pwede naman ang kachat mo yung anak mo na eh. 3 na anak mo, di ba? 2 sa kanya, tapos may isa ka pa. Mahirap ang buhay. Consider mo mag-family planning. Huwag na madagdagan yung obligasyon mo. Kasi pag nagkaroon ka pa ng isa pang anak, 3 na yung binubuhay mo. And hindi malaki ang sweldo mo. Sabihin mo sa amin, anong maitutulong namin na ikagaganda ng kabuhayan mo? Katulad ng sinabi mo kanina. Po kasi ako sa Grab ngayon eh. Dahil? Nagpapapalit sila ng bag. Grab food po kasi. So ikaw magbabayad nun? Opo. Diba? Magkano yon? 2,000. 2,000 na bag, bigay na namin sa'yo yun. Thank you po. Sasabihin mo naman ngayon, paano yung babatakin na ang motor ko? Yung 9,000, may bag na ako, wala naman akong motor. Kasi ang sinasabi ni Kuya Alan, tutulungan ka namin para matulungan mo ang iyong mga anak, di ba? Sagot ko yung 9,000. Sa tulong ng Cayetano in Action with Boy Abunda, ay nabayaran na ni Jonel ang 2 buwang hulog pati na ang penalty sa utang niya para sa kanyang motor.
At dahil sinagot na rin ng programa ang bayad para sa delivery bag na kanyang kailangan, muli na siyang makakapaghanap buhay para sa kanyang mga anak. Nangako po ako sa dalawang anak ko na tuloy-tuloy po ang sustento at tutuparin po lahat ng pinangako ko. Magsisimula na ang school year ngayong taon, kaya't minabuti ng Cayetano in Action team na bisitahin si Ira at magdala na rin ng mga school supplies para sa mga anak nila ni Jonel. Wala ang mga anak ni Ira nang dalawin namin siya. Hiniram daw ni Jonel para makapag-bonding ang mag-ama. Sa ngayon po, 1 linggo na rin nandun yung mga bata kay Jonel. Natutuwa naman po ako sa ganun kasi syempre masaya po yung mga bata. Bukod sa regular nang nagpapadala ng sustentong 4,000 naman si Jonel, importante kay Ira na naglalaan na si Jonel ng oras para sa mga anak. Sobrang laking tulong po sa tingin ko yung programa. Kasi noon halos walang pakialam. Pero at least po ngayon, nagbago po. Malaki yung pinagbago. Bumuti na rin ang relasyon ni Ira sa kinakasama ngayon ni Jonel. Nakakausap ko na rin naman po si Dilin ng maayos. Kakaintindihan na po kaming dalawa. Kapag day off sa ospital na pinapasukan, sumasideline si Ira sa isang private clinic. Madagdagan lang ang kinikita. Dahil nga po maliit yung na-provide niya, 4,000 a month, which is 2 bata. Siyempre, maliit po yun sa panahon, lalo po sa panahon natin ngayon. Kaya doble kayod na lang po. Inilipat na rin ni Ira ang kanyang panganay mula private school sa public school. Kinausap ko po yung anak ko na ganun nga, pa-public school ko po muna siya. Okay naman po sa kanya. Sa mga naibigay ng Cayetano in Action na school supplies sa mga anak ni Ira, ang paghingi ng tulong sa Cayetano in Action ay tamang desisyon, ayon kay Ira. Nakagaan sa pinapasan niya noon, nakabuti sa kanyang pamilya. Yung tumatak po sa akin yung kay Kuya Alan po na sinasabi mo mahal mo yung mga anak mo pero wala kang time. Hindi mo mahal yung mga anak mo. Sa tingin ko din po tumatak din yun sa kanya. Sobrang malaking pasasalamat po talaga. Harapan dapat ang kaso ni Nanay Ramona na inirereklamo ang kanyang anak na si Teresa. Pero dahil hindi na nagpakita si Teresa sa mismong araw ng taping ng Sunduin sa Bahay, narito ang mga hinaing ni Nanay Ramona sa ating payong kapatid. Ay, hinihingi ko po ng payo itong problema ko po sa anak ko at mga apo. Masyado ng magulo. Medyo na iba nung umuwi na yung son-in-law nyo. Kailan nag-umpisa to? Para maintindihan lang namin yung problema. 2019 po, nagkabalikan sila. Mula daw nang nagkabalikan si Teresa at ang kanyang kinakasama, nagiba na ang ugali ni Teresa at ang kanyang mga apong lalaki na nakatira sa kanila. Nadinig ko naman po na masama din ang loob ni Teresa sa iyo. Dahil ang pakiramdam niya ay siya ay hindi niyo minahal. Alam niyo may sama ng loob sa inyong anak. Tito Boy, paano niya sasabihin may sama-sama sa akin ng loob eh? Nung maghiwalay sila ng asawa niya, ako alatang umako ng responsibilidad nilang mag-asawa sa mga anak nila. Pinaaral ko yung trabaho ng asawa ko, isang barangay tanod. Eh ako, tagaluto lang po. Magkano lang naman ang kinikita ko sa isang araw. Pinagtitiisan ko lang alang-alang sa mga apo ko. So doon lumaki sa inyo yung mga apo nyo? Maliit pa po yung bunso nila. Siguro mga grade 1 lang o grade 2. So malapit din sa inyo mga apo nyo? Malapit naman din po. Kaya lang, nitong dumating ang papa nila, parang nag-iba ng mga ugali. Na kami mag-asawa, nakakaroon na ng trauma po sa mga ginagawa nila eh. Sa anong paraan po? Sinasagot na po kami, tapos pati po yung mister ko, misa nga po pag nag-aaway sila. May time na pati kami nasasaktan na rin kasi nag-aawat kami. Sino nag-aaway po? Sila-sila? Sila rin po. Muntik na mabagok yung ulo ng mister ko doon sa pader. Ba't kung nanonood sila ngayon, anong gusto mo sabihin sa anak mo? Gusto ko mag-usap kami kasi pag nasa bahay talaga, Kuya Alan, hindi kami mag-usap ng mag-ina ng maayos. Kung sumagot pa siya sa akin, pabalagbag eh. Gusto kong marinig kung ano ba yung daing niya sa akin, kung may kasalanan ba ako sa kanya. Mahal na mahal ko yung mga apo ko, kaya lang. Lumaki silang ganyan. Ang hirap nang intindihin. Natotrauma na po ako eh.
So kung hindi magkakausap, Nay, anong gusto niyo nang mangyari? Mapaalis ko sila dyan sa bahay. Kasi gusto ko na rin po ng katahimikan para sa aming mag-asawa. Dahil ilang panahon na lang kami sa lupa. Ang konti pong komplikasyon, parang sinasabi po ata ng anak nyo na gumastos din sila na mapagawa yung bahay. Tama po Hindi ba? po totoo yan. Totoo lang po yung ipinagpaayos ng bahay na yan. Galing po sa retirement ng asawa ko. Kung alam ko lang na ganito sana mangyayari, sana yung natanggap ng asawa ko sa SS, sana tinuloy na namin na lang inuwi ng probinsya. Kahit di na pinaayos yung bahay. So ang una niyong tanong, pwede ba silang paalisin? Pwede, kaya lang dadaan ka sa korte. Kung ibebenta mo yung bahay, alis na tayong lahat, kailangan mo pang ipaalam sa kanila. Kung papayag sila, no problem. Kung hindi, sa korte pa rin ang balik. Pero sa family home, kahit hindi sila kasosyo doon, kahit hindi sila co-owner, may kailangan na ipaalam. So, pwede nilang questionin yung sale. So, mas mabuti pa rin, number one, magkasundo. Kung hindi talaga magkasundo, sa legal na paraan, masabi nga na sa iba na lang kayong tumira. Pero ako naman malulungkot kung lilipat sa ibang tirahan tapos magkakagalit kayo kasi kahit anong sabihin mo, pamilya pa rin kayo. Opo. Ang kaguluhan na nangyayari sa bahay is dahil sa mga apo. Tama. Tapos itong anak mo na si Teresa, hindi nga nila madisiplina, hindi nila makontrol. Parang ano ba obligasyon natin sa nanay natin? Ako naman. Ano ba naman yung hindi mo na nga mapagsilbihan ng maayos, nakakapagdagdag ka pa sa problema. Feel ko po kayo eh. And you know what? Minsan, ang punot dulo ng problema pera. Bakit sila nakikipagsiksikan? Wala siguro silang sariling kita para humiwalay sa inyo. Baka naman may pagkakataon na ang CIA with BA na tumulong. Matapos mapayuhan si Nanay Ramona sa Cayetano in Action with Boy Abunda, pinagharap sila ng kanyang anak na si Teresa para mabigyan ng pagkakataong mag-usap at magkaayos. Mag-i-effort naman po ako pag-aano naman Yung ganyan na gusto ko na magkaayos din po kami ng nanay ko. Gusto ko naman po talaga magkakaayos kami. Yung respeto ba, yun lang po nga hinahanap ko. Pero tawad. Sa tulong ng programa, tuluyan ng nagkapatawaran ng mag-ina. Hinandugan sila ng programa ng masayang dinner bonding at binigyan ng mga karagdagang payo. Ngayon ko lang nayakap yung anak ko. Magkasama nga kami sa bahay, pero ngayon ko lang naramdaman yung yakap niya. Yung paghingi ng sorry. Hangad ng programa ang tuloy-tuloy na katahimikan at kasiyahan ng kanilang pamilya. Mula nang magkaayos sina Nanay Ramona at Teresa, malaki na raw ang naging pagbabago sa relasyon nilang mag-ina. Maraming pagbabago. Tsaka gumaan din po yung loob ko, nagkaayos na po kami ni nanay. Kaya susunod, pag may problema ako, sasabihin ko sa kanya. Yung pagsagot-sagot niya, na dati, pabalag, naging malumanay na rin niya na. Tawagin niya ako, Nay, hindi katulad ng dati, Nay. Kaya sabi ko nga sa mga kapatid niya, nagbago na yung kapatid niyo. Nabawasan na raw ang pakikipagbarkada ni Teresita at mas nakakapag-usap na sila ni Nanay Ramona. Minsan doon lang kasi nakikinig lang naman ako radyo, nananahi. Pag gusto kong magtahi, dati hindi ko ginagawa yung tahi-tahi na yun. Ayun nga sinasabi ko, Ma'am, kaysa yung lumalabas siya sa mga barkada niya, marami ka naman pwedeng gawin. Kung ano yung mga pwede mong hayiin, yung mga tas-tas, naglagay, damit. Ngayon nakikita ko siya, nag-embroidery niya. Dati hindi niya ginagawa yun. Sa naging reklamo naman ni Nanay Ramona tungkol sa mga anak ni Teresita na walang respeto sa kanila ni Tatay Venturito. Nasaway na po niya, Ma'am. Pero talagang meron talaga sadyang matigas ang ulo. Pasaway talaga. Pag kayo asawa ko, gusto niyong niaawat ko na lang. Sabi ko, papaluin.
Ngayong naging mas maayos na ang relasyon ni Nanay Ramona at ni Teresita, ang hiling na lang ni Nanay Ramona ay maituro niya ang kanyang kaalaman sa pagluluto para may mapagkakakitaan rin si Teresita pagtustos ng kanyang pamilya. Trabaho ng asawa niya, hindi naman permanenteng talagang laging may trabaho. Paminsan wala. Kahit pa paano makakaraos. Kahit ba lang 1 kilong bigas mabili mo isang araw. Tapos may ulam pa rin sa malalakas pa naman kumain. Kaya tinupad ng Cayetano in Action Team ang nais ni na Kuya Alan at Ate Pia na mabigyan ng negosyong hindi lang pagkakakitaan ng mag-ina, kundi maging daan para magkaroon ng mas marami pang bonding at productive moments sina Nanay Ramona at Teresita. Nanay, maraming salamat doon sa ginawa mong tulong. Kahit pa paano gumaan yung loob. Sa akin naman anak, hindi naman yun ang ko yung sabi mong bayaran mo yung mga ang gusto ko matutunan mo sa buhay mo. Ayan, kasi kami ni tatay mo ilang panahon na lang. Gusto ko naman, yun man lang yung mga natutunan ko rin sa buhay, matutunan mo rin. Sa bumubuo ng Cayetano, lalong-lalo na po kay Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy, maraming salamat po sa mga binigay niyong tulong. God bless po sa inyong lahat. Sana po marami pa kayo matulungan. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Isang inang kinakailangang iwan ang anak para makapagtrabaho siya ang dumulog sa atin. Dahil hindi niya sukat akalain na mapapahamak ang mga anak niya sa pangangalaga ng kanyang ina kung saan niya ito iniwan. Narito ang kaso ni Dorothy na humihingi ng payo kung paano niya makukuha ang mga anak na nasa poder na ngayon ng isang bahay ampunan. Nung nag-umpisa tong problema na napunta sa isang foundation o isang NGO yung mga anak mo? Nung dumating po si Mama sa bahay 2023, tapos po nung napagdesisyonan ko po, mag-stay-in po sa trabaho kasi po masyadong mahal, pamasahe, pagkain ko pa po. So nag-stay-in po ako, uwian po ako ng monthly. Tapos po, hindi ko po siya, kasi wala pong masyadong contact. Tapos yung account ko pa po, sira. So wala po akong alam doon sa nangyayari po. Tapos last, January po, umuwi ako sa bahay kasi nagbabagong taon po. So ko sa anak ko na parang ayaw pong paalisin, pabalikin sa trabaho. Tapos iniwan ko po sila. Hindi po nakapag-contact sa kanila po kasi sa trabaho ko po, nagkasakit din po ako. 3 weeks po kung hindi nakapasok. Dahil nakapagtrabaho po ako sa isang warehouse po. Sa tuwing tinitignan ko po kasi yung anak ko, diring-diri po sa sarili ko pag hinahawakan ko po sila. Nagulat na lang po ako. Uwi po sana ako noong February 28 po. Kaso hindi ko na po nakita yung anak ko. Nag-message na nga po sa akin yung bahay ampunan na nasa kanila na po yung bata. At minaltrato nga daw po ng nanay ko. Tapos yung hipag ko po. Ngayon po, inusgahan po ng lahat kasi pabaya daw po kung ina. Noong nalaman mo na nasa bahay ampunan ng mga bata, anong ginawa mo? Agad-agad po ko umalis sa trabaho ko. Kasi wala pa pong tulog. Dumiretso ako sa may munisipyo po. Doon ko na po hindi ko po nakita yung anak ko. Kasi pinag-usapan po muna namin yung kaso po. Ngayon po, nakikita ko naman po sila. Kaso
Masakit lang po kasi sa isang linggo, isang beses, tapos 2 oras ko lang po sila nakakasama. Anong nais mong itanong kay Ate Pia at Kuya Alan? Nagbabakasakali po na matulungan po na makuha yung mga anak ko. So, Dorothy, before that, kinonfronta mo yung nanay at hipag mo? Yung sa nanay ko po, ang sabi niya po sa akin, dinisiplina niya po. Pero yung sa hipag ko po, at saka sa kapatid niya po, hindi po yun yung dating sa akin. Para lang maintindihan ng ating mga audience. Tama ba, sabi sa akin, 3 daw yung hiningi requirement? Yes po. Yung una, na katunayan, fit kang nanay, bali assess yan ng local na DSWD since municipality yung lugar mo, yung MSWD nila, di ba? Pangalawa, nagtatanong kung, yun nga, kung nagtatrabaho ka, kanino maiiwan yung mga bata? Kung may kamag-anak ka or... Kaya nga po yun yung ano ko na pag makuha po, uwi po kami sa amin. Kasi andun po yung ate ko, wala naman po siyang anak. Ano yung pangatlo na requirement? Parang may matutuluyan ka ba? Di ba? Parang nabasa ko yun. Opo. Meron naman na po sa ate ko. Doon po sa Mindanao po. Nasabi mo na sa DSWD yun? Yes po. Anyway, mas alam ni Ate Tom. Kasi the reality is, di ba, dapat magpasalamat din tayo sa MSWD, sa DSWD, at saka diyan sa foundation na yon. Kasi nga, tinanggal nila sa sitwasyon yung mga anak mo na delikado sa kanila. Yes. So gusto din nila siguraduhin, bago nila ibigay sa iyo yung bata, hindi mo ibabalik sa sitwasyon na yon or hindi lalong lumala. Kung may matutulong ang Cayetano in Action with Boy Abunda, para sa iyong hanap buhay, trabaho, etc. More than willing kami tumulong. Can I ask you, just on a dream side, anong pangarap mo sana? Criminology. Criminology. So malay mo, hindi too late for you. We're more than willing to help because ang bawat buhay ay mahalaga. So Dorothy, liwanagin ko rin para sa lahat ng nakikinig din. Kinikilala ng batas na ang talagang may karapatan na kumupkup ng bata ay isang ina. So malakas ang kaso mo sa mata ng batas. Pero liwanagin ko din na ang pag-iwan ng isang nanay sa mga anak niya, sa kinikilala niyang responsabling tao, hindi kasalanan yon. So, sino pa bang kikilalanin mong responsabling tao kundi nanay mo, di ba? Kaya mo namang patunayan na nagsikap kang maging isang mabuting ina dahil may trabaho ka, kaya ka lang nalayo sa mga anak mo, di ba? Yes. Ngayong pagkuha ngayon ng mga anak mo, kailangan gawin naman ng Estado yon kasi nga, para sa proteksyon ng mga bata. Naintindihan mo naman yon, di ba? Yes po. Okay. Sang-ayon ako kay Alan na balikan mo yung pangarap mo. Kung matutulungan ka namin mag-aral, kunin mo yung oportunidad na yon, maging working student ka. So, by the time na grade 1 yan, baka graduate ka na. For me, hindi mahirap na patunayan mo na kaya mong alagaan yung mga anak mo. Lalo na kung may kapatid kang tutulong sa'yo, pwede kayo magbagong buhay doon. And we can help you with that. Pumayag ang bahay ampunan na kumupkop sa mga anak ni Dorothy na kuda ng kanilang pasilidad at makapanayam ng Cayetano in Action with Boy Abunda para malaman ang kanilang panig sa nangyari. May initial medical legal po na naganap na kung saan po lumabas na may 2 fracture po sa right rib ang panganay niya pong anak ni Dorothy and then multiple hematoma po ang nangyari. Hindi lang po isang beses kundi napakaraming beses po. Meron pong paso dito sa face po nung panganay niya. Sa ngayon po, si nanay po mino-workout ko. Nanay, kailangan mo ng trabaho. Kung naabuso rin ba si nanay? Kung naabuso siya, meron po kami dito mga psychologist, may physician po kami. Pwede po mag-consult for free. Kasi part po yun ng intervention ko kay nanay. Bilang pasasalamat sa pagkupkop ng cribs sa mga batang nasa kanilang institusyon, iniabot ng Cayetano in Action Team ang donasyon ni Kuya Alan at Ate Pia. At para makita ni Dorothy ang kanyang anak sa Cribs Foundation, 3 bagay ang kailangan niyang patunayan. First, the capability, paano niya susuportahan yung mga bata. Sa pag-aaral, basic needs, medical needs, and safety and protection. Pangalawa po is the PCAR, the Parental Capability Assessment Report. Talagang dadaan po tayo sa legal na proseso, ma'am. Sila po, LGU, MSWDO Angono, ang mag-a-assess kung kaya na ba ni nanay. And the last po is to assure the safety environment of the children. Patuloy ang pagtutok ng Cayetano in Action with Boy Abunda sa kalagayan ni alias Dorothy at ng kanyang mga anak. Kaya naman sa muling pagsama ng aming team kay alias Dorothy sa Cribs Foundation, kitang-kita ang mas masigla at mas panatag na loob niya ngayon. Nakita ko yung anak ko,
Na ano lang po siguro sa sobrang tuwa na nakita ko ulit sila. Tapos, ayun, at ano din na at least masaya din ako na okay na yung medyo okay naman na po kami. So, ayun, nagkahalo lang po yung saya. Sobrang saya pa. Pangako rin ni alias Dorothy na aayusin muna niya ang kanyang sarili upang mapaghandaan ang muling pagsasama nilang mag-anak. So ngayon po, dahil magpapasok ka na. At sabi naman po ni Kuya Larry is tutulungan nga daw po nila ako sa mag-apply sa ALS sa online. So natutuwa po na ayun, yung makakapasok ako. Kahit papano, kasi grade 7 naman na po ako ngayon. Gusto kong i-pursue na makapagtapos at least kahit pag matapos sa ALS, tapos magte-test na po. Para naman sa mga bata, para sa sarili ko. Thankful po ako na nandito sila. Sobrang thankful po na inaalagaan po nila yung mga anak ko. So parang mas napanatag po yung loob ko. So ngayon po na nakahanap na ako ng trabaho, maayos naman po sila. Hindi naman ganun kahirap yung trabaho ko, tsaka magbabantay lang ako ng bata. Tapos okay naman po yung sahod. So, masaya naman po ngayon sa amin. Bilang pasasalamat na rin ng programa sa Cribs Foundation, tinugunan din namin ang ilan sa kanilang mga pangangailangan tulad ng pagbibigay ng bagong washing machine na magagamit para sa kalinisan ng mga batang kailangang inaalagaan. Yung paglapit ko po sa inyo is, yun po yung daan siguro para alam ko yung mga hakbang. So, malaking tulong po sa akin na lumapit po kay Senator Alan Cayetano tsaka kay Ate Pia po. So, ang laking tulong po sa akin kasi kung ako lang po mag-isa, hindi ko alam kung anong gagawin ko, anong susunod kong hakbang. So, siguro hanggang ngayon di pa ako okay kung hindi po lumapit sa kanila. So, okay naman po. Sobrang thankful. Mga katanungang may kinalaman naman sa social work ang sinagot ni Ate Pia at Kuya Alan dito sa Yes or No. Kuya Alan, Ate Pia, kailangan pa po bang i-assess ng social worker ang mag-asawang gustong mag-adopt ng bata? Yes or no? The answer is yes. And it's for a very practical reason. Pag mag-aampon ka ng bata, itong batang aamponin, for whatever reason, wala nang magulang. So, the government, the state, wants to be sure na kung saan siya mapupunta, yung mapapaayos naman yung buhay niya na loving parents capable of providing a secure environment, etc., etc. So, sino magdi-decide nun? The law says it's the social worker. Salamat po. You're welcome. Maraming salamat din. Kuya Alan, Ate Pia, may bata po kaming kapitbahay na lagi naming nakikitang sinasaktan at pinapabayaan ng magulang niya. Pwede po ba na kami yung mismong magfa-file ng case para matulungan yung bata? Yes or no? Yes. So, linawin natin yon ha. Yung magfa-file ng case, pwede yon pero 3 responsible citizen. Okay? Protection yon kasi baka galit ka lang sa kapitbahay mo, baka isumbong mo. On the other hand, kung hihigpitan natin kung sino lang pwede magsumbong, kawawa naman yung bata kung talagang ina-abuse siya para make sure na ang bata ay protektado. Clear po. Maraming salamat. Ate Pia, Kuya Alan, may kakilala po kaming mag-asawang mag-aampon ng bata. Ngayon po, nasa bahay na yung bata, pero binibisita pa rin sila ng social worker. Tama po ba yun? Yes or no? The answer is yes, no? General rule yan, yes. Kailangan manigurado ang Estado, the government, na yung bata, well-adjusted siya dun sa family na mag-a-adopt sa kanya. So, up to 6 months, pwedeng magkaroon ng supervised trial na bumibisita ang social worker to check how the family dynamics are. Thank you po. Salamat. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, paano po pag wala pang anti-vowsy desk sa mga barangay? Pwede po bang magsumbong sa mga social workers ng DSWD
kapag may incidents of VAUSI? Yes or no? Yes. Kahit meron desk sa barangay or sa police, yung women's desk, di ba? Pwede ka magsumbong. Meron ng hotline ang ating DSWD at kasama po sa guidelines sa kanilang hotline yung mga gender-based violence and violence against women and children incidents. No? So sa emergency line ng Pilipinas na 911, National Emergency Hotline, pwede din doon. Okay po. Thank you po. Kuya Alan, Ate Pia, may kakilala po kasi akong batang nasa bahay ampunan, pero binibisita pa rin po siya ng kanyang nanay. Tama po ba na kahit nasa ibang puder siya, pwede siyang bisitahin ng kanyang nanay? Yes or no? Yes. It's within the law na ang parents, pwede pa rin bumisita sa anak nila kahit na nandun na siya sa, yun nga, bahay ampunan. So there are many reasons kung ba't ang isang bata mapupunta sa bahay ampunan. Minsan, the parent mismo would give the child sa bahay ampunan for their custody. Baka nanganganib ang... Normally sa nanay nangyayari yun na hindi ko maalagaan ang anak ko, so dyan muna siya sa inyo. Or sometimes may makakakuha sa kanya na napabayaan, dinala doon. But until ma-adapt yung batang yon, the parent has a right to see the child. Unless, of course, there are cases of abuse. Then, of course, there could be a restraining order. Maraming salamat sa inyong mga katanungan. Ang mga kasong ating inaksyonan hindi natatapos sa isang upuan. Kaya namang patuloy natin silang tinututukan at sinisiguro natin na ang tulong na ating ipinaaabot sa kanila ay makabubuti sa kanila sa pangmatagalan. Dahil para sa amin ni Kuya Alan at Ate Pia, gabay natin ang batas para itama ang mga mali at tulungan ang mga naaapi. Dahil dito sa ating programa, nasa puso natin ang pag-aksyon. Kaya naman kung kayo ay nangangailangan ng tulong, kayo po ay dumulog sa ating iba't ibang social media. So at the end of the show, we always go back to our reminders for all of you. And ako, as the daughter of the late Senator Rene Cayetano, I am always proud of his reminder and I share it with all of you. Huwag magpaapi, alamin ang batas. Patuloy natin silang bibigyan ng payong legal, patuloy po tayong tutulong at patuloy na galing sa ating puso ay gugustuhin natin makapagbigay ng solusyon sa mga malalalim na problema. Kaya sa ating mga kababayan, parati natin tatandaan, kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Katulad po ng aking ipinapaalala sa inyo, tuwing pagtatapos po pansamantala ng Cayetano in Action, ay doon lagi tayo sa tama dahil sa batas, wala po tayong kawala.